river crossing. Oh, ang ganda ng bundok dito sa may ano, Barangay Kasalat. Ay, malalim nga dito ngayon. Oh, wala siguro yan dito. Marami-rami na itong naano natin. Oh, ayun, oh. Ilan lang naman. Tatago ka pa. Ito dito. Good morning mga kaalabok. Welcome back sa ating panibagong episode. So, andito pa rin tayo ngayon sa DRT. So, mula doon kahapon sa pinuntahan natin na New Zealand ng Bulacan tsaka sa Alagaw Falls. Dumiretso ako dito ngayon sa Sitio Dos campsite dito sa may Kamachin. Malapit dito sa Barangay Hall yung papasok nun. So, pinuntahan na natin to dati. Ayan, dito ako natulog kagabi. So, naghamok lang ako dito kasi namiss kong maghamok. Pero meron naman dito mga libreng higaan, tulugan, mga kubo, tapos may dala naman akong tent. Yun nga lang, mas trip ko lang talagang matulog sa hamok kaya naghamok ako kagabi. Tapos sobrang lamig hanggang kaninang umaga. Pero normal dito yung malamig yung simoy ng hangin kasi palibot to ng mga ilog. Yung ilog nito sa baba na maganda, yung may talunan nandito, tapos may ilog din dito sa may parte dito. Ayan. Tapos maraming mga puno sa palibot nito kaya malamig talaga yung ano dito nung simoy ng hangin. Ayan. So, panibagong episode natin. DRT pa rin tayo ngayong araw. Morning, Tito. Ay, Tito Roberto. Gumagawa kayo ngayon ng kubo. Dalawa yan, Tito? Bago? Gagawa ako madagdagan. Kinakapos eh. Kinakapos na po. Ilan po yung kubo lahat dito na gawa ngayon? Maray-ray na yan. 1, 2, 3, 4, 5 po ba? 5 no? 1, 2, 3, 4. Pang-lima itong titi, tapos may malalaki iba. Po. Ayan. So, pang-anim ito pala. Pang-anim po. Tapos maraming na yun, malalaki. Dun. Ito yung mga higa-higaan dito. Tapos ito pa. Ayan. So, meron kasi mga update dito ngayon na Tito. Update dito. So, re-retour ko kayo mamaya. Marami dito mga pagbabago. Katulad na lang nito. Ito mga ginagawang kubo dito ngayon ni Tito Roberto dito. May dalawa. Mas malalaki na po yung kubo dito ngayon. Diba? Ayan. Pakita ko lang po yung mga kubo dito. Ayan. So, gumagawa si Tito dito ng dalawang kubo na bago. Tapos, ito meron dito. Kaya lang may nakaano dito. May mga nakapeso dito ngayon. Ayan. Mas lumaki siya. Tapos, mas tinaasan nila ngayon yung yung mga kubo dito. Kaya, parang mas malamig kasi mas nakakapasok yung hangin ngayon dun sa mga ilalim. Pati ito, sa part ng hinigaan ko. Kung saan ako nagkabit ng hamok. Ayan, ang lapad na rin dito ng mga nila, ng mga papag nila dito. Tapos ito pa yung iba. Ayan. So dito yata walang tao. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Ito wala. Ayan o. Ang laki nito ngayon. Kasya dito ngayon baka mga 4. Ayan. Maluwag-luwag pa ng 4. Saktuhan lang. Ayan. Ang laki nung nila ngayon dito. Meron din pala dito lamesa. Tapos meron pa sila ditong lutuan. Ayan, yun ang magaganda dito. May mga lutuan dito. Libre lang yung lutuan dito. Libre lang din yung mga kubo dito. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga vlog ko nung nakakaraan, libre yung kubo dito. Libre yung lutuan. Kahit yung mga nakikita nyo para mga cottage na to, na mga kubo na medyo malalaki, libre yan. Pati yun. Pati ito. Sa halagang 200 pesos na pagpunta nyo dito. Tapos, ditong part, eto, nilinisan to. Kaya sinasabi ko kanina na mas lumawak dito. Ayan o. Pwede ditong mag-tent
kung gusto nyo yung tent, kung ayaw nyo ng mga kubo dun. So ayan, day tour 100. So yung sinasabi kong 200, yung overnight yun, pag gusto nyo dito matulog. Ayan. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. Labas muna po ako, te. Sige ba? Okay. Labas muna tayo. Enjoy lang natin yung makulimlim na panahon ngayon dito sa DRT. Yun, kulimlim. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. So dito, kasi dito yung mga ban. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out alone, River crossing. I realized it was you too. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, Ito baby. yung pangalawang river crossing dito. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Palabas ako dun sa Sitio Dos. Minadaanan ako ditong bunga ng puno. Ang lalaki ang papintog nito. Kung di ako nagkakamali, ito yung tinatawag na miracle fruit ba? Tama ba? Yun, ang baba ng puno niya. Tapos, ang lalaki ng mga bunga. Yan. Tindahan pala to. Tanong lang tayo dito. Kung ito nga yun. Tao po. Eto pala si ate. Ate, anong pangalan nung na to? Nung prutas na to? Miracle fruit po. Oh, tama, no? Ito yung pinapakuluan nila. Yung tapos ginagawan juice. Gamot po yun. Gamot. Saan siya mga gamot? Kahit saan daw pong sakit. Tapos pwede rin kainin siya ng hilaw, di ba? Yung kahit hindi pinapakuluan. Parang Pero, hindi po kasi malalasing daw po. Sabi po ni, pero pwede siguro pa konti-konti lang. Parang may nakita akong kumakain na iba eh. hindi ko lang po. Hindi lang sure na. Gano'ng katagal na tong puno na to? Ang baba niyan, di ba? Tapos ang lalaki ng bunga. Magto 2 years na po siguro. Magto 2 years. Tapos namunga na ng ganito. Matagal siya mamunga. Parang ang bilis lang naman po. Parang Taon din. Nung lumaki po siya ng ganyan nagkamunga po. Mga taon din yun. Taon. Hindi, buwan lang. Opo. Mabilis lang mamunga. Okay. Sige, te. Ano pangalan mo, te? Sheila po. Salamat, Sheila. Nakita ko lang, natuwa lang ako. First time ko makakita nito eh. Salamat. Ayan. Luloko ng buko talaga. Ang pipintog. Yung gaano kalaki yan. Dito yan sa sa may sentro ng bato. Bago tayo pumasok ng ng Sitio Dos. Kapag papasok. Nakakatuwa. Nakakita na ako sa personal. Tao na ako. First time ko talaga makakita ng ganun. Hindi ko pa siya nakikita ngayon pa lang. Nung kapag gusto makakita niyan, buti na lang nakita ko ngayon. Ng miracle fruit. Oy, karera tayo. Karera tayo. Ayaw. Ba't ikaw nagda-drive yan? Ba't ikaw nagda-drive yan? Lasadik. Lasadik. Sticker kayo? Meron. Saglit lang ha. Nakita ko lang itong mga bata nagda-drive ng motor. Nag-aano sila. Sila nagmamaneho. Wala yata silang driver. Malayo kasi yung mga dito. Yung mga lakarin. Nagbibideo. Ayan. Ano pangalan mo? Reyna Lintigas po. Reyna Lintigas. Matigas ka nga kasi nagda-drive ka niyang motor. Ito yung sticker. Sila. Ikaw nagda-drive yan, papasok ka? Kayo. Eto, mga ano mo to? Ano po, pamangkin? Pamangkin. Buti may driver kayong tita. Ingat lang sa drive ha. Ayan. Malayo kasi bahay nyo. Diyan lang po. Pero kung lalakarin yun, malayo yun. Mula sa Parola, di ba? Sige, ingat. Thank you kuya. Okay. Kita mamaya. Ingat! Sila yung nagda-drive ng nila, nung sasakyan nila.
Siguro wala silang driver, yung mga bata. Pero dito lang naman sila sa loob. Pero kaya lang, ano pa rin, medyo nakakatakot pa rin para sa mga bata, no? Pero yun, ganyan yung mga estudyante dito sa parte ng DRT. Dito sa may malapit sa Akle. Hindi ko sure kung Akle pa rin tong part na tong binabaybay ko na to. Nag-iikot lang ako kanina pa, tapos nakita ko lang siya. Yung mga kabataan kasi dito nag-ano talaga nung mga sasakyan, motor, yung iba mga kabataan kasi medyo malayo yung mga lakarin pagka papasok sa school. Kaya yun ang isa sa pinoprovide talaga nila, yung mga sasakyan, lalo pag lalabas sila. So ayun, kaya marami kayong makikita dito mga batang nagmamaneho ng mga sasakyan or mga tricycle or motor. Plastic ng bata, no? Ganda ng bundok dito sa may Barangay Kasalat. Tapos open area siya. Ang lawak ng mga dito, taniman. Pati dito sa kabila. Kitang-kita yung mga bundok dito, ayun mga bundok dito. Ang ganda ng na to, lugar na to. Ang lawak. Sarap mamahinga dito tahimik. Sa isang napakagandang lugar na makikita mo yung mga bulubundukin na to, tapos itong mga green na mga taniman ng palay na nandito. May isang kubo dun ganda ng pwesto nila, no? Ano kaya may ari nun? Ang ganda ng nila, ng spot nila na to. Yun diba? Sana all may magandang spot. Grabe talaga yung mga bundok dun. Sarap sa mata. Kain na tayo ng pananghalian. Hindi pa ako nanananghalian. Okay, so tapos nang kumain. Dito pa rin sa madalas ko kinakainan dito pag pupunta ako ng DRT. Dito kila tita yung pwesto na to. So ngayon pabalik na rin ako ng Sitio Dos Campsite. So hapon na rin. Pahinga na muna tayo doon. Tapos mamayang gabi, ang plano namin is manguhuli kami ng mga talangka sa ilog mamaya. Okay. So balik na tayo doon. So andito na tayo sa Sitio Dos Campsite. So ito yung pinaka ibaba nitong campsite. Ayun yung campsite sa taas. So ilang hakbang lang yan. Pagbaba dyan, ito na yung pinaka ilog. Itong cottage na to, libre lang to. So wala kayong babayaran. Yung 200 na yun, yun talaga yung pinakababayaran nyo lang. So depende na lang yun kung sa mga paggagawa nyo sa kanila. Kunwari paglulutuin nyo sila. So kung gusto nyo magbigay ng mga tips, so yun, nasa sa inyo yun. Ganito pa rin ang ilog dito. Ayun ang linaw pa rin ng tubig talaga dito. Tapos dun nagagaling yung tubig. Dun yung falls. So mga 15 to 20 minutes yung lakarin sa falls. Ang ganda ng ilog talaga, ang linaw ng tubig. Dito lang merong konting pagbabago dito sa na to. Ayun yung mismong talunan daw na yun, lumalim daw yun. Dati mga hanggang parang bewang lang siya, padibdib. Pero ngayon parang mas malalim na kaysa doon, sabi nila. Malamig-lamig yung tubig. Ito yung isa sa paborito kong ilog dito sa DRT. Itong ilog dito sa Sitio Dos Campsite and Falls. Feathers in the wind. Do you think about making up or what we could have been? I can hear your
Okay, tapos na tayo maligo dito sa ilog. So doon daw sa may papuntang falls doon, yung mga nilakaran natin dati na mga mabababaw doon hanggang Binte. Ngayon daw is mga halos hanggang Hita tsaka hanggang Bewang na. So marami ng option ng paliguan na pwedeng paliguan. Kung maraming tao dito, pwede kayong lumipat doon sa mga part doon yung papunta ng falls o kaya doon sa may falls. So ayun, mas marami kayong pwedeng pagpilian kung saan nyo gusto. Okay, so eto na kami. Mangunguha na kami dito ng talangka dito sa may mga ano na to, ilog. Ayun yung pinaka campsite. So bumaba lang kami dito ng konti. Yung pinakita ko kanina nung umaga. Eto, yung mababaw lang yung tubig. Ayan. Kasama natin si Tito Berto. May bahay din po pala dyan, isa. May nakatira dyan, Tito? Parang ano lang po siya. Parang pahingahan. Diyan na siya nakatira kaya lang, mag-iisa-isa lang siya. Okay, so ito na yung ilog. Ano? Sultan. Ayun, Tito. Mahina sa dakmaan. Pag gabi talaga lumilitaw sila, ano? Kasi pag umaga, parang hindi ko sila nakikita eh. Oo. Parang bihira yung lumilitaw ng ganyan sa umaga. Pag gutom lang, no? Gabi lang talaga ang paghahanap niya ng pagkain. Nasa ilalim sila pagka umaga ng mga bato. Ayun, medyo malalaki yung iba. Uli. Dito. Nag-aanuhan sila. Nagtatakbuhan sila. Pagka ano na. Matang na lang natin ang madandaan at baka tayo ni Ahas. Dito. Dito. Ari. Sakit. Huwag mo higit ang hawak. Yung paghawak mo gano'n yung kwan lang, yung medyo kwan lang, alalay. Opo. Hindi ko na ano eh. Pag inipit mo, maipit mo na ugat niya. Hindi ko na ano yung mismo sipit po niya. Naitago. Sa harap ko nadakma eh. Maliit. Hindi pa siya ganong nakalabas. Opo. Masyadong maaga pa kasi. Dapat po mga oras, anong oras dapat siya? Mga alas 9, alas 10. Ay po, mas litaw na yung marami. Nakalabas na sila na. Ito Tito, ang dami. Ayan. Ayan, o. Ito pala, may meeting sila rito. Napakarami. Ayan, o. Ayan, Tito, ayan pa. Ayan. Namumulot lang din pala dito. Pagka pagka nakalabas na sila lahat. Alam mo, ang masarap dito yung mga maliliit lang. Hindi po masyadong yung malalaki. Yung mga matataba. Yung mga babae. Yung pala ng talangka dito sa pagka sa mga gantong bundok. Sa amin kasi sa dagat po, yung mga talangka, okay lang kahit medyo malaki. Masarap pa rin. Dito pala yung mas maliliit. Ayun ang matataba. Yung mga sipitan, hindi nagamang pa yan. Kumbaga parang tumatabang na po. Ayun pala ka. Eto, mukhang dito. Yan. Eto dito. Tatago ka pa ha. Yung makikita mo yung pinakamatan niya. Eto dito. Marami na pala yun. Saglit pa lang tayo. Paano dito ginagawa nyo pagka para ma-sure na walang ahas dyan sa paligid? Tatanglaw ka muna dyan. Awa. Makikita mo naman kung halimbawa yung ahas kasi kumikislap yung mata niya. Kaya kahit malayo pa siya, tanaw mo na siya. Ibig sabihin, pag tinignan mo siyang ganon, ala kang nakitang kumikislap. Wala. Oo, safe yun. Pero pag nakakita din sila ng ilaw, umalis din.
Hindi naman, merong papalapit. Sinusundan kasi nila yung Liwanag. eh. Okay. Pero mas marami sa ahas. Yung takot tayo, pero mas takot sila. Ganun. Wala naman nagpapakita dito, titong ano? Kung ano man. Multo. Awa. Ala! Wala naman. Alaga? Baka kasi ako meron. Yung mga bad spirit ba? Wala naman. Huwag mo malakas ang espiritu mo, hindi ubra na yan. Oo, tama. Ang napapasukan lang nila, alam mo ba? Yung may hina ang pananampalataya. Oo. Totoo po Yung yan. mga hindi sanay manalangin, hindi sanay magdasal. Madali nilang makakuan yun. Naloloko. Ang dami nito. Tatlo. Nagsisipitan pa sila eh. Dito. So, ang daming ano dito. Ang daming talangka talaga pagka gabi. Naglalabasan nga sila. Yung mga nakakuha namin. Nakikita lang namin dyan talaga. Nag-aano lang sila. Lumalangoy-langoy lang sila dyan sa tubig. Ayan, katulad nito. Yung iba nagtatago lang sa bato. Ayan na. Ito pa isa. Yan ah. Oh, diba? Ito pa. Kaya ang bilis lang makapanguha ng ano, talangka. So ito yung isa dito sa pwede nilang gawin dito, ano? Activity panghuhuli ng talangka. 'Di ba? Ito mas challenge. Oh, 'di ba? Mas challenge sila. Tsaka matututo sila kung paano manghuli kung hindi sila sanay. Ayun. Tulad nakakawala. Saka ito, libre, hindi mo nabibili. Oo po. Kaya kung wala silang baon pag gabi, pwede silang manalangka lang dito, 'di ba? Sariwa pa. Oo. Sariwa pa. Oh, 'di ba? Malinis. Okay na siguro yan, tito. Marami-rami na tong naano natin, oh. Ayun, oh. Ilan lang naman tayo. Marami na yan, tapos may ulam pa tayo doon na niluto, 'di ba? Yung ano, liempo. So, balik na tayo doon sa mismong campsite. Okay, so ito na, luto na yung pinanguha namin ni titong mga talangka. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, yung inihaw na hindi yan sobrang itim, madilim lang. Tsaka maraming toyo kasi to, kaya medyo mas dark talaga siya. Inihaw na liempo, pero parang hindi siya liempo, medyo may ano siya eh. Nakalimutan ko tawag dito eh. Ayan. Si Tito ayaw kumain, tapos si Tita tulog na pala. Kumain pala sila kanina ng ano. Kahit mo mapaka dito, tara. Papaka dito, ito. Sige lang. Ang dami, oh. Ayan. So, ito yung dinner natin ngayon. Kakain na tayo dito. Tapos, pagyari nito, matutulog na tayo. Bukas naman. Memories all I got, like an afterthought. What we felt and said.